Kasalanan ko'y iyong pawiin, ayot din sa iyong pag-ibig sa akin. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin po natin ang ating mga kasalanan upang marapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, itaguyod mo ang aming kalooban, pakundangan sa iyong pagmamahal, sapagkat hindi ka namin mabigyang kasiyahan kapag kami ay hindi mo kinakatigan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Jeremias. Ipinabatid sa akin ng Panginoon ang masamang balak laban sa akin ng mga kaaway ko. Ako'y parang maamong tupang dinadala sa patayan at hindi ko nalalamang may masamang balak pala sila sa akin. Wika nila, putulin natin ang puno habang malusog. Patayin natin siya nang wala nang makaalaala pa sa kanya. At dumalangin si Jeremias, Panginoon, ikaw ay hukom na makatarungan. Nababatid mo ang isipan at damdamin ng bawat tao. Ikaw ang maghiganti sa mga taong ito. Ipinauubaya ko po sa inyo ang aking gawain. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginoon, aking Diyos, pag-asa ko sa iyo'y lubos. Panginoong aking Diyos, pag-asa ko sa iyo'y lubos. Panginoon, aking Diyos, sa iyo ko natagpuan, yaong aking minimiti at hangad na kaligtasan. Iligtas mo sana ako sa pag-uusig ng kaaway. Tinutugis nila ako, hindi sila naglulubay. Kapag ako ay inabot, sila'y liyon ang katulad. Tatangayin nila ako sa malayo itatakas. At kung ito ang mangyari, pihong walang magliligtas. Dudurugin nila ako, lulurayin walang habag. Panginoong aking Diyos, pag-asa ko sa iyo'y lubos. Humatol ka sa panig ko, yamang ako'y di masama. Pigilin ang di matuwid sa kanilang mga gawa. Yaon namang mabubuti ay bigyan ng gantimpala. Yamang ikaw, Panginoon, ay ang Diyos na dakila at sa iyo ay dilingid ang laman ng puso't diwa. Panginoong aking Diyos, pag-asa ko sa iyo'y lubos. Ikaw rin po, Panginoon, ang sa akin nag-iingat
Ang lahat ng masunod rin sa iyo ay naliligtas. Ikaw ang Diyos na matuwid, isang hukom na matapat, laging handang magparusa sa sinumang gaway linsad. Panginoong aking Diyos, pag-asa ko sa iyo'y lubos. Magsitayo po ang lahat. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Mapalad ang nag-iingat sa kaniyang pusong matapat, ng salitang nagbubuhat sa poong Diyos ng liwanag, sa tiyagay aaning ganap. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, marami sa mga nakarinig kay Jesus ang nagsabi, "Tunay ngang ito ang propetang hinihintay natin. Ito nga ang Mesiyas," sabi ng iba. Ngunit sumagot naman ng iba, "Maaari bang magmula sa Galilea ang Mesiyas? Hindi ba sinasabi ng kasulatan na nagmumula ang Mesiyas sa lipi ni David at sa Bethlehem na bayan ni David ipinanganak?" Magkakaiba ang palagay ng mga tao tungkol sa kanya. Ibig ng ilan na dakpin siya, ngunit wala namang nangahas humuli sa kanya. Ang mga kawal na bantay sa templo ay nagbalik sa mga punong saserdote at sa mga pariseo. "Bakit hindi ninyo siya dinala rito?" tanong nila sa mga bantay. Sumagot sila, "Wala pa pong nagsalita ng gaya niya. Kayo man ba'y nalinlang din?" Tanong ng mga pariseo, "Meron bang pinuno o pariseyong naniniwala sa kanya?" Wala, mga tao lamang na walang nalalaman sa kautusan ang naniniwala sa kanya, mga sinumpa. Isa sa mga naroon ay si Nicodemo, na nagsadya kay Jesus nung una. Tinanong niya sila, "Labag sa ating kautusan na hatulan ang isang tao nang di muna nililitis at inaalam kung ano ang kanyang ginawa, hindi ba?" Sumagot sila, "Ikaw ba'y taga Galilea rin? Magsaliksik ka't makikita mo na walang propetang nagmumula sa Galilea." At umuwi na ang bawat isa. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsiupo po ang lahat. Ano ang umahadlang sa atin para maniwala at sumunod kay Jesus? Sa ating ebanghelyo, sa kabila ng mga pagpapahayag ni Jesus, sa kabila ng mga tanda na ipinakita ni Jesus sa kanila, sa kabila ng mga himala na nakita nila, marami pa rin ang hindi naniwala kay Jesus. Sa kabila ng kanyang pagpapahayag ng mabuting balita at pagpapakilala kung sino ang Ama, pagpapakilala kung ano ang kanyang misyon,
marami pa rin ang hindi naniwala sa Kanya. Pero sa kabilang dako din naman, marami ding naniwala at nanampalataya kay Jesus. Kaya sa ating ebanghelyo narinig natin, no, nagtatalo-talo ang mga Hudyo. Ang iba ay naniniwala na siya ang Mesiyas, ang iba naman ayaw pa ring maniwala. Kaya magandang tanong din sa atin bilang Kristiyano, anong umahad lang din sa atin para hindi tayo lubusang sumunod kay Jesus? Ano yung umahad lang sa atin na sundan siya, na manalig sa Kanya at magtiwala sa Kanya? At sa ating ebanghelyo, kung babasahin at papakinggan natin, lumalabas po ang dahilan kung bakit hindi sila naniniwala kay Jesus. Alam niyo kung ano? Yung pag-i-stereotype nila. Minsan yung sa kanilang isip sarado. Ayaw na nilang makinig. Ayaw na nilang buksan ang isip nila para pakinggan ang pinapahayag ni Jesus. Ito na yung alam nila. Ito lang yung gusto nilang pakinggan. Pero ayaw nilang buksan ng tenga sa pakikinig. Ano ba ang kanilang pinag-aawayan? Kaya ayaw nilang maniwala kay Jesus. Kung babalikan natin ang ebanghelyo, 2 beses nilang inulit, walang propetang nagmumula sa Galilea. Yan yung stereotype nila. Yan yung iniisip nila, ay, walang propeta nang gagaling sa Galilea. Kahit si Jesus dito hindi immune. Kahit nga ako, si Nathaniel ay sinabi, may nagmumula bang mabuti sa Nazaret? Pero sa mga nakakita at naniwala, alam nila that even Christ can break our stereotypes. Even Christ can break our stereotypes. Kaya kung hahayaan natin na basagin ni Jesus ang kaliitan, at minsay karupukan ng ating pag-iisip, yung ating stereotyping sa bawat isa, pag-generalize natin sa bawat isa, na nagiging hadlang para sa atin na pakinggan ang salita ng Diyos at tignan ang bawat isa bilang kapwa. Siguro ito yung magandang i-let go sa ating paglalakbay sa panahong ito ng Kwaresma. I-let go ang stereotyping sa bawat isa. Minsan may napansin po ako. Minsan may nagsisimba ho rito at habang nagsisimba ho siya, yakap na yakap ho siya sa kanyang bag. Wala naman siguro ngayon dito, At nang tinitignan ko siya, parang yakap na yakap siya sa kanyang bag, yung backpack niya nasa harap, at nakaganon siya. At kahit ama namin, nakaganon pa rin siya sa bag niya, yakap na yakap po siya. Siguro ang iniisip ko, bakit kaya siya yakap na yakap sa bag niya? Iniisip kaya niya na yung katabi niya ay dudukutan siya. At tinignan ko yung katabi niya, yung bag po niya nasa gilid, talaga nakaganon din siya. So nakita ko silang dalawa, quits lang sila, pareho sila nag-iisipan na nanakawan nila ang bawat isa. Quits lang din sila. Pero minsan yung stereotype natin at panghuhusga sa kapwa, yun din na naghahadlang para makipagdaupang palad tayo at tignan ang kapwa natin bilang siya mismo. Minsan, ang isip pa natin ang nagdadala sa atin sa kapahamakan. Hinuhusgahan na natin yung tao na hindi pa natin siya nakikilala. Marami na tayong iniisip tungkol sa kanya ni hindi pa nga natin siya nakakausap. Tignan mo katabi mo. Wala akong sinasabi. Minsan, yung tao sa tabi natin, ayaw natin siyang tignan kasi sa isip pa lang natin, pinag-iisipan na natin siya ng masama. At yan ang din ang naging hadlang ng mga Pariseo at Iskriba na sana'y makilala si Jesus.
Inisipan na agad nila si Jesus ng masama, kaya hindi na sila naniwala at baliwala sa kanila ang pagpapahayag at pagpapakilala ni Jesus. Kaya sabi ni Nicodemo sa kanila, medyo ni-real talk sila ni Nicodemo sa Ebanghelyo. Sinabi niya, labag sa ating kautusan na hatulan ng isang tao nang di muna nililitis at inaalam kung ano ang kanyang ginawa, hindi ba? Pero kahit ni-real talk na niya ang mga kasama niya, hindi pa rin sila naniwala at ginawan pa ng issue. Sinabi, taga Galilea ka rin ba? Kampi ka ba sa kanya? Ayaw maniwala. Ayaw buksan ng isip dahil sa stereotypes at panghuhusga sa kapwa. Kaya maganda rin itanong, sa kanila ito yung balakid nila sa pagsunod kay Jesus. Tayo ba bilang mga Kristiyano ngayon, ano ang balakid natin sa pagsunod at pagkilala kay Jesus? Ano yung mga balakid natin para hindi natin makita si Jesus? Hindi natin siya mapakinggan o hindi natin siya makilala. At sana, alam ko, iba sa atin, iniisip na, ay ito siguro, parang ito yung balakid ko para sumunod kay Jesus. Kayo makakasagot ng tanong na yan. At sana ang mga balakid na yan ay ilagay natin sa harapan ng Panginoon at hilingin natin, Panginoong Jesus Nazareno, wasakin mo ang mga balakid ko para ako'y sumunod at makinig sa iyo. Nang sa gayon, buong puso akong manalig, buong puso akong manampalataya, buong puso akong tumugon sa tawag mo sa akin na sumunod sa iyo. Amen. Magsitayo po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, habang inaalala natin ang hindi pagtanggap at sa tagapagligtas na nagpakasakit para sa ating kapakanan, hilingin natin ang pananampalataya ng isang Ama upang maihatid natin sa iba ang mensahe ni Kristo. Ang ating itugon, ikaw ang aming lakas, O Panginoon. Ikaw ang aming lakas, O Panginoon. Ang mga may kapangyarihan, naway patnubayan ng espiritu ng pananampalataya, manalangin tayo. Ikaw ang aming lakas, O Panginoon. Ang mga nagpapalaganap ng mensahe ng Ebanghelyo sa lahat ng dako, naway pagkalooban ng tapang, manalangin tayo. Ikaw ang aming lakas, O Panginoon. Ang mayayamang bansa naway maging bukas palad sa pagtulong sa mga mahihirap na bansa. Manalangin tayo. Ikaw ang aming lakas, O Panginoon. Ang mga may sakit, mga bilanggo, mga matatanda at mga may kapansanan, naway palakasin na mga nakapagpapaginhawang salita ng Diyos. Manalangin tayo. Ikaw ang aming lakas, O Panginoon. Ama ng lahat, sinugo mo ang iyong bugtong na anak upang kami ay higit na ilapit sa iyo. Patnubayan mo kami sa aming misyon na palaganapin ang aming pananampalataya. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo po ang lahat. Sa pagsunod sa utos mo, nalulungkot akong labis, hindi masungkat ang galak ko, pagkat aking iniibig. Sa'yo, Ama, aming handog ang tinapay at alak na ito, handog
humingi ng patawad mo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, malugod mong pagtanggap sa aming mga alay, ang aming kaloob ay nahiratin sa pagsuway, ay mapanginuhod nawang sumunod sa iyo sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Sa aming kusang pagtitiis ng hirap, tinutulungan mong aming maitumpak ang kinamihas ng pagsalungat sa pananagutang iyong iniatas. Sa aming pagtulad sa anak mong mahal na nagpakasakit para sa tanan, ang pagsisikap namin iyong kinalulugdan at ang pagpapakabuti namin iyong ikinararangal. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu gawin mong banal ang kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinagati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan, na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyo lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa
sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Ngayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos, ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para po sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen. Pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo.
tayo. Ama naming mapagmahal, kami naway gawing dalisay ng banal na pakikinabang na napagapaging dapat na kami kalugdan mo sa pamamagitan ni Hesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamta nawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga may daladala nilang imahin at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag, na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng ating mapagmahal na Diyos, ang Ama at ang Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Umayo kayo, taglay ang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipintuho ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin.